Yes, hello, good afternoon, everyone. This is Annabel Panggalangan from Kuwento ng Lapis. As you can see, this is me, an artist abroad na umuwi po ng Pilipinas para ipakilala po natin na Pilipino ako. Ayun, so pakilala natin ano nga ba talaga ang Kuwento ng Lapis? Saan nagmula? Saan nagsimula? At ano nga ba talaga ang dahilan bakit nabuo ang Kuwento ng Lapis? Actually, 20 years na po tayo sa Europe, sa Rome. Pero na-realize ko na pwede kong pagganahin ng art. Kasi when it comes to struggle, pain, yung alam mo bang as super down ka, nabubuhos mo pala sa isang bagay yung pwede mong gawin. What I mean is, nakita ko si Lapis para gamitin ko siyang sandata para palakasin ng loob ko. Parang naging hope ko siya. Kasi when I feel so down, I use the pencil as my weapon. Parang when I cannot express my voice, I use it. Nagdo-drawing ako. Hindi ko naman po talaga alam na pwede pala. Kasi na-discover ko po yun 4 years ago. Dinrawing ko po yung asawa ko through oil, yung portrait niya. From there, dumami yung client natin. Kasi yung tawag po nilang pasa parola. Yung sasabihin, ay ang ganda, dan sunod-sunod na po yan. So, dun po tayo nakilala sa Rome, sa portrait making. Kaso yung mga client po natin doon, konti lang ang Pilipino, halos foreigner. Ayun po. Then sabi ko, uwi ako ng Pilipinas kasi marami pong nag-i-invite sa akin mag-attend ng exhibit around Europe. Pero hindi po ako sumasali kasi ang sabi ko, ang purpose ko is my first solo exhibit gusto kong gawin kung saan ako nanggaling at doon ako magsisimula. Ayun po. Kaya nung pagbalik ko po, nung December, lahat ng artwork ko, dito ko po lahat yung ginawa. Tapos, nung natapos ko yung 43 pieces, nagkaroon po ako ng exhibit sa Diwa ng Tarlac. It's only 3 days na extension ng 1 day. Then after po, yung sa Baguio. Tapos sunod-sunod na rin po. Babalik na po ako ng November dahil may mga schedule na rin po ako sa abroad. So, iikot po tayo sa part ng Luzon. Ayun po. Yung unang ikot ko po dito sa tapos na siya yung sa Diwa ng Tarlac. Second, yung sa Baguio Country Club. Then yung the third one is dito po ulit sa Tarlac Medical Center sa July 18 till 28. Then after that, August 1 sa Angeles City sa Kapampangan Museo. Then after 7 days po tayo doon till 8. Then after balik na po tayo ng Tarlac dahil magkakaroon first scheduling pa sa SM City po dito sa Tarlac. After po nung Tarlac, pero 10 days po yon, I need to go to Cabanatuan. It's also SM po, pero check pa rin po namin kasi under negotiation. After po nun, sa vegan po tayo, under negotiation, sa date na lang po kami nag-uusap-usap. Then after po ng vegan, pupunta po tayo ng Laguna, Manila, then Tarlac po ang last destination. Ayun po, kasi yung mga sked po, hindi pa po sila sure kasi laging napapalitan and location. So, wini-wait ko pa rin po. Ayun po. It's all about my struggle. Ayun, yun yung struggle na that shapes my art. Then, it becomes my voice where words is not enough, sabi nga niya. So yun dun nag-start siya. Yung punong-puno ka ba ng problema na gusto kong ipakita sa iba na kaya mong i-transform yung hirap na maging positive siya. Yung parang, ay, hindi dapat gawin, dapat ganito pala. Kasi actually, if you're going to ask me, wala akong kinokopya pag nagdo-drawing ako. When I feel something, kagaya nun, haharap ako sa isang canvas, I still don't know what to do. So in that moment, magpe-pray lang ako and also what I feel, I draw. Parang yung puso ko ba ang sumasagot kung ano yung lalabas sa canvas ko. Parang ganun siya. Since 4 years ago, marami na po. Hindi ko mabilang kasi yung iba po bili na. Actually, wala po akong artwork na hindi nabebenta kasi ano po sila, commission.
So, bibigay nila, idodrawing ko. Ibibigay nila, idodrawing ko. This is the first artwork na binebenta ko through my heart na hindi nila sinabi kung anong gagawin ko. So ito pong artwork na pinapakita ko ngayon sa Pilipinas na dadalhin ko pa sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay nanggaling sa puso ko, expression ko, sa difficulties, sa lahat ng struggle na inabot ko. Sila po ay part ng buhay ko na sana matulungan ng iba na maging mag-reflect sa kanila. Parang ganun. So it's struggle turns to positive. Yun po. Napili ko siya kasi actually, I still don't know na talagang pencil. Actually, ganito ang kwento niyan. Napapanaginipan ko, actually kasama siya sa artwork ko. Meron akong napapanaginipan na isang babae, nagsusulat siya sa isang table. From there, napapansin ko, gumagalaw talaga yung lapis. Pero napansin ko, yung paper, walang nasusulat. Continuous writing siya. So always ko yun napapaginipan. Dumarating siya sa panaginip sa akin na hindi ko maintindihan. Minsan nag-iisip ako everyday, bakit? Anong meron? Then I realized one day, i-drawing ko kaya. Doon nag-start ang kwento ng lapis because napuzzle ako. Siguro, sabi ko sa sarili ko, kaya siguro napapanaginipan ko siya. Gusto niyang ako ang magdodrawing o magsusulat ng kwento ng lapis. Then I start all the piece. So yung mga artwork ko ngayon, parang ano siya, meron silang purpose one by one. Meron silang kwento. Kasi ang alam ko po, everybody, every life has the story to be told. Alam niyo po yun, yung lahat tayo may kwento ng buhay na kapupulutan ng aral. Ayun. Actually, from Rome, natutuhan kong mabuhay. Yung makikita mo yung mga Pilipino doon as in pagbalik nila. Alam mo yun, may difference ba? Standard of living mataas. Ang maganda lang kasi sa Rome, ang napansin ko, ang art, binibigyan nila ng halaga. Dito sa Pilipinas, parang hindi ganun ka-level. Kasi doon, hindi siya level. Kasi doon, pag artist ka, parang ginojus ka. How do you call this? Parang, wow, artist ka. Parang, yung ano mo, yung naka-level ka sa mga doktor kasi artist ka eh. Kasi yung gawang kamay, mas pinapahalagahan nila. Hindi yung gawa ng factory. So, if you come to think, pwedeng AI, pwede ka na magpagawa. Pero hindi. Mas ino-honored nila at saka the value is more. Dito sa Pilipinas, pag nagpagawa ka, it's like may bayad. Parang ganun ang dating. Parang hindi binibigyan. Binibigyan ng halaga. Ayun lang. Pero yung purpose ko talaga sa aking artwork is to express yourself. Kasi the thing that you cannot express by voice, there is the art, there is the pencil. You can use it as your weapon. The voice, the thing that you cannot express by voice. Parang ganun yung nangyari sa akin. Kasi parang minsan, sasabog ka na. Hindi mo na alam kung kanino ka magsasalita. So, iyakin ako, pasensya na. Pero, ganun yun eh. Kasi, yung bang tipong hindi mo na kayang dali ang problema. Pero, na-express ko siya. Instead na ikwento ko sa iba, I just use my art to express myself. Yun lang. Siguro, ganun din ang gusto kong ibahagi sa iba. Kung hindi nyo na kaya, malay yun. Yung art din pala, pwede mo magamit, panlaban yan. At yung pwede mo siyang gamitin. Ayun. So, pasensya ka na medyo iyakin po ako when it comes sa art. Ayan, kasi siya ko lang po na ilalabas yung mga sama ng loob ko. Yun. sa art. Yan. Kaya, yun. Kasi lahat naman tayo may struggle sa buhay, right? Kasi ako hindi ko kinukwento yun. Sinasa puso ko siya. So, dinadaan ko siya sa aking obra maestra. Yun lang po. Kasi, actually, yung mga nagpupunta doon, nasyak ako ng yung first exhibit ko, may mga naiiyak po talaga when they saw my art. I don't know if you feel the same.
Kasi yung nakita mo wala kasing mga spotlight. So the impression is not the same from the last exhibit that I did. So yun lang po. Sa akin po, kaya masakit po ang loob ko talaga kasi ni AI na, kaya nang gawin, in split seconds lang kaya na. Pero iba pa rin po talaga yung work of art na gawa ng tao. It means tao tayo. Huwag tayong maniwala sa AI kasi ang gawang kamay, it means minamahal mo ang kapwa mo. Kasi yung art, gawang kamay, hindi po siya katulad ng AI. Yung love nandun. Kasi yung AI walang emosyon. Kasi kung paano mo ginawa ang isang bagay, binuhos mo yung time mo doon, yung effort mo, yung puso mo, yung soul mo. I hope maintindihan po ito ng lahat na malaki yung difference ng gawang kamay at gawang AI. Kasi yung gawang kamay, galing yun sa puso. I-improve po siguro yung kwento ng lapis. Depende yon sa taong i-adapt yung kwento ng lapis. Sa susuporta sa kwento ng lapis. Na sana suportahan po natin ang kwento ng lapis. Ayun yun po sa lagi kong hinihingi. Kasi gusto ko pong makilala sa buong mundo na Pilipino tayo, na yung art ng Pilipino galing sa puso, struggle. Kasi ang mga Pilipino, galing, hindi naman lahat tayo okay, born to be rich. Lahat tayo may mga pinagdadaanan na kaya nating labanan. So yun po yung gusto kong i-express sa buong mundo, yung art ng Pilipino, na yung nature ng yung kultura ng Pilipino, paano natin pinaglalabanan ang struggle. Kasi sa struggle, doon tayo umaangat kasi kaya nating lumaban. Ayun. So yun po ang akin lang. Kasi actually sa Europe po, malaki rin ang difference ng AI. Mas ina-up po nila yung gawang kamay. So hindi ko lang po alam ngayon dito sa Pilipinas pero ang alam ko dito sa Pilipinas, pag nag-drawing ka, libre, ganon. Hindi ka po doon. Hindi libre yon kasi pinagtrabahuhan mo yun. So, yun lang po. Kasi actually yung mga artwork ko po, nagra-run ng 100 plus, 200, ganon. Nag-a-ask sila, may mga nagtanong, ba't ganon, nag-start ka ng ganito agad? Sabi ko, kung hindi mo siya kaya, it's not yours. Simple as that. So, no need to ask question. Kasi yung artwork na yon may presyo yon. Kasi pinagbuhunan yun ng pansin. What I mean is, binuhos mo doon. So, hindi ikaw ang magbibigay ng value sa art mo. So, yes. You need to follow. What I mean, what you do, kailangan paniwalaan mo. Yun. So, kung hindi nila kaya, ito lang advice ko sa mga artist ng Pilipino, yung mga co-artist ko. Pag hindi nila kaya, huwag mo hayaan mo yun. Huwag mong i-bargain ang artwork mo. It means hindi para sa kanya yun. Meron at meron tao na karapat-dapat dun sa art na yun. Nag-iisa lang yun. So, hintayin mo lang yun. Huwag kang magmadali. Yun lang. Kasi po, kaya gusto ko po dito sa Tarlac, kasi gusto ko po, kung makikilala man po ang kwento ng lapis, nagsimula po siya sa kanyang pinanggalingan, sa roots ko. At walang iba yun kundi ang Tarlac. Kaya gusto ko po, unahan ko ang bayan kung saan ako lumaki, saan ako pinanganak, kung saan ako nanggaling. And after that, gusto ko pong ipakilala sa buong mundo na Pilipino ako. Kaya umiikot po ako ngayon. So, different places kasi gusto ko pong makilala na Pilipino tayo yun. Yun lang po ang purpose ko talaga. And then after po nun, dire-diretso pagbalik ko po ng Europe, tuloy-tuloy na yung ikot natin. Hopefully, maayos ko po lahat ng schedule kasi hindi po tayo pwedeng mag-schedule ng marami na pong tumatawag sa US, sa iba-ibang lugar. Kung maubos ko po yung mga piece ko, so I need to redo. So hindi ko po sila mabigyan ng schedule. Sana maintindihan nyo. Kasi kung nabili lahat, paano ako mag-exhibit sa ibang lugar. So yung na-close deal ko pa lang po hanggang Canada. Ayun po.
Kaya po siguro struggle talaga, pamilya, ayun, lahat tayo nahihirapan pagdating sa pamilya, ayun. Pero anyways, nabuo po ang kwento ng Lapis para sa pamilya, pagmamahal, at gaano sila ka-importante sa buhay. Yun lang po, dun lang po. Kasi yung sakit ng loob at nararamdaman ko, na-express ko lang po sa artwork ko, yun lang. Dun nabuo ang kwento ng Lapis. Dun po talaga siya na. When I was 16 years old, binigyan po ako ng pera. Kasi mahirap lang po talaga kami hanggang ngayon naman eh. Binigyan po ako ng pera ng tatay ko para bumili ng libro. Nawala ko po yung libro na yon. So, hinintay ko pong matulog yung tatay ko kasi mangungupit ako dun sa wallet niya. Kasi I don't know where to get the money. So, nung tulog, hindi siya natulog. Ako ang unang natulog. Natulog po ako. Tapos, napanaginipan ko po si Mama Mary. Ang sabi niya sa akin, huwag mong gagawin ang binabalak mo. Masama yon. Tandaan mo, sabi niya, sa lahat ng problema mo, nandito lang ako umaantabay sa'yo. Tapos, kasi nakita ko rebulto siya, na umiilaw siya, hindi siya tao, rebulto na, ano siya, nasa hangin, how to say, basta doon, nandun siya. Nilapad niya yung palad ko, nilagyan niya yung ng 30 cents. Sabi ko, pera mo to, kasi may mga ano siya, abuloy sa baba. No, you can get it, sabi niya. Nagising ako, punong-puno ako ng luha. I don't know kung maniniwala ka, pero nangyari sa totoo, buhay ko to. Punong-puno ako ng luha. Meron akong 30 cents sa palad. From nung nangyari sa akin yun, nag-collect ako ng mga 10 cents. Talagang may collection ako ng 10 cents. Kasi kakaiba eh. Then after this, yung ginagawa ko tong mga artwork ko, way back yung sinasabi ko ha, may moment na nandito na ako sa Tarlac, hindi nila pinapansin ang mga gawa ko. So sabi nila, yung mga kamag-anak mo, you're just wasting your time, pati yung asawa ko. Kasi ayaw niya na walang support, pati sa pamilya, parang pinagtatawanan nila yung magagawa mo, ganun. So hindi sila naniniwala. I arrived to the level, yung iyak na ako, lumabas ako sa gate, may tumawag sa akin, a friend from America. Sabi niya, I cannot sleep. Sabi niya, pwede bang may paggagawa ako sa'yo? Sabi ko, ano yon? Kasi tinatawag, parang feeling ko, ang tingin nila sa akin na babaliw na ako, sabi niya. So sabi ko, bakit? What happened? In that moment, umiiyak din ako. Sabi niya, hindi kasi 2 years ago, nagdadasal daw siya sa simbahan in front of Mama Mary. Tapos bigla daw umilaw. Same thing what I saw when I was 16 years old is equal. Sabi niya, hindi nila pinapaniliwalaan yung nakita ko. So, sinabi niya sa akin, pwede bang ang kwento ng Lapis ang magkwento sa nakita ko? So, hindi ko nasabi sa kanya, parehas yung nakita namin, but sa akin, through dream, sa kanya nagpakita personally. Tapos, sabi ko, siguro nawawalan na ako ng chance sa sarili ko, sa art ko, tapos biglang tumawag to. Parang bumalik uli yung, ay, dapat gawin ko. You know what? I did that artwork 3x4 feet in 2 days, less than 2 days. I did it. So, tingnan niyo po yun sa mga artwork ko. Nung makita po nung friend ko yung artwork, naiyak siya. Sabi niya, this is what I saw. Sana ipakilala mo, mapakita mo na yung ikwento mo. So, dun po, yun. And then yung first, can I say, my mom, ang birthday po ng nanay ko is December 8. Ang pangalan niya, Concepcion. So, Mama Mary po, yung name ni Mama Mary. If you will ask me what's my birthday is December 25. That is Christmas. Yung biyanan ko po from Europe, ang pangalan po ng biyanan kong babae is Marie. Yung asawa niya is Joseph. Ba't gano'n? Parang connected. Hindi ko mag-gets. Pero siguro nandiyan si Mama Mary na gumagabay. Ayun. Tapos nakatawag agad ako na tinawagan ako ng Angeles. That means angel. Yung place ng Angeles na mag-exhibit doon. Nag-sponsor lahat sila and all. Tapos yung last na dumating po sa exhibit ko, yung isang bata na alam mo yung emotion niya na ang saya-saya niyang ma-meet niya ako. Kasi artist din siya pero 10 years old pa lang siya.
She only used pencil. Sabi po ng nanay niya, enroll kita para maayos mo yung art mo. Tapos ayaw niya. Then I explained, sabi ko nung makita ko yung bata, sabi ko, you know what, sabi ko, pag nag-drawing ka o i-express mo through art, hayaan mo yung iba. I-express me through your heart. Yung gamitin mo yung puso mo para ilabas mo kung ano yung nararamdaman mo. Umiyak yung bata. Ang sabi niya sa akin kasi yun daw yung sinasabi niya sa mama niya lagi. So, yung ayokong matuto, ang gusto ko lang, yung puso ko. So, what I say, yung sinabi ko, yun yung sinasabi niya. And then, nalapit ako dun sa bata. Anong pangalan mo? Ang pangalan ng bata is Stella. Ay, bakit Stella? It means star. Kasi ang birthday daw niya, December 25, is the same my birthday ko. Di ba, parang it's all connected. Hindi ko po alam kung connected ba pero ganon. Hindi kasi po ang sabi nila, ang hirap daw kumuha ng sked ng mga exhibit. Pero yung sa akin, ang bilis po ng flow, parang may nag-guide. May nag-guide po talaga kasi hindi ako nahihirapan. Sila yung, alam niyo po niya, nandyan sila lagi. So, parang may nag-guide. So, nagpapasalamat po ako sa taas kasi sa tingin ko, tinutulungan po nila na i-push ko talaga yung kwento ng Lapis. Yun lang po. Invite ko po kayo sa kwento ng Lapis na gagawin po dito sa Tarlac ngayong July 18 until 28 sa Tarlac Medical Center. Ang opening ko po is on 18 at 7 p.m. Para Saturday po yun para maraming makapunta. Ayun. Tapos yung next destination po natin sa Angeles sa August 1 till 8. Ayun. So, dun siya. Sponsored by Beta Sigma Fraternity sa Angeles City. Ayan.